Sa kaugnay na balita, binaliwala ng Malacanang ginawang pagbatikos ni Vice President Jejomar Binay sa Administrasyong Aquino. Partikular na dito ang umano'y selective investigation ng Department of Justice sa kaso ng overpriced Makati City Hall Building 2. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lasierda, si Pangulong Aquino at ang gabinete ay walang panahon upang pag-usapan ng politika sa 2016. Nagdag ng kalihim, tutok ang administrasyon sa mga problema ng bansa katulad ng Ebola virus, territorial disputes sa China, gulo sa Golan Heights, Mayon Volcano at MRT. Ihahain na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang draft joint resolution para sa pagbibigay ng dagdag kapangyarihan kay Pangulong Benigno Aquino III kaugnay sa bantang power crisis sa 2015. Ito ang balita ni Grace Casin. Sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa Lunes, sisikapin ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. na makapaglabas na ng draft joint resolution. Ito ang magbibigay kay Pangulong Benigno Aquino III ng dagdag na kapangyarihan upang masolusyonan ang nakaambang kakulangan sa supply ng kuryente sa bansa sa susunod na taon. Ayon kay Belmonte, lumalabas sa serye ng ginawa nilang pagpupulong na ang Interruptible Load Program o ILP ang kanilang unang opsyon. Sa pamamagitan ng sistemang ito, pagaganahin muna ng mga malalaking kumpanya ang kanilang generator tuwing peak hours, tuwing 10 a.m. hanggang 4 p.m. Ang matitipid namang kuryente ay ang isusupply sa mga household. Subalit ito ay voluntaryo at kinakailangan pang kumbinsihin ng pamahalaan ang mga negosyante na sumali sa programa. Sinabi pa ni Belmonte, ito sa ngayon ang pinakamadaling opsyon kung papayag lamang ang mga negosyante. We know that there are excess capacities with respect reserve capacities of certain customers like the the industrial companies, the malls, etc. Certainly, it needs a lot of convincing by the president personally on these people and not just by factotums in the DOE. Kasama rin sa mga opsyon ng Kongreso ay ang pag-upa ng pamahalaan ng generator sa loob ng 3 buwan at ang huli ay ang panukalang pagtatayo ng mga solar power energy at power plants. I hope that the DOE would have come out with its predicament or with its finding on the impending insufficiency of power during the summer months of 2015. Oras na maihain na ang joint resolution, agad itong tatalakayin ng House Committee on Energy. Target ng Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon sa kabila ng marami pang priority bills ng Kongreso gaya ng 2015 Proposed National Budget. Grace Casin, UNTV News Worldwide.